iresolba ho muna nila yung leadership. Kasi maaaring hindi natin matanggal yung posibilidad na maaaring magkaroon ng dalawang impeachment in terms of kung sino ba talaga yung kikilalanin hanggat hindi ito nare-resolba na kung sino talaga ang lehitimong leadership. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po Sir Edmar at Sir Jade at sa mga tagapakinig po at sumusubaybay sa ating pong programa. Opo. Sa kasalukuyang setup ngayon ng Senado na pinangungunahan nga nitong acting Senate President ng na si Win Gatchalian, Prof, o itong Gatchalian Block, sa tingin po ninyo mapapadali ang conviction sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte kung gagamitin po yung kanilang voting formula sa halip na 16 votes ay 12 votes po, pwede ba yon? Nako, alam nyo, una sa lahat, napakahalaga ho na iresolba ho muna ng Senado ang liderato. Kasi kung babalikan ho natin, ang dami ho nagsalita na mga legal opinions ho pagdating dito. Ito ho yung hindi natin tinatanong at hindi ho na itatanong. Kung talagang lehitimo ang pagiging Senate President ni Win Gatchalian at itong 12 sinasabi nilang sila ang bagong mayorya. Bakit hinalal siyang Senate pro tempore at ang title niya pa lang ngayon acting Senate President. So ibig sabihin nito kung acting ka at kung talagang may legitimacy yung 12 na tumayo at sinasabing kayo na ngayon ang bagong mayorya, bakit acting pa rin din siya? Hindi ba? So dito pa lang makikita mo yung crisis at saka yung banggaan talaga ng dalawang panig because as far as we are concerned at klarong-klaro yan, hindi pwedeng gamitin yung argumento nung mga nakalipas na naging kaso before kasi nagbago na siya 'di ba? So lahat yan dalawang bagay. All road leads to the 2028 elections, impeachment of VP Sara, and thirdly, the flood control program. Yan naman talaga ang pinaka takbo o ng sitwasyon kung bakit talagang yung power play kitang-kita natin. At ang pinaka nakakalungkot dito, Sir Jade, yung taong bayan, yung ating mga kababayan na kung saan hanggang ngayon nangangarap na magkaroon ng maayos na liderato at mismong mga ating mga politicians o mga politiko at ang mga senator kanya-kanyang bangayan. So that this also shows and reflects the kind of leadership that we have. The failure basically of the government to mitigate and all forces ng society and political forces ay makontrol. So that gives us a very idea of how lack of leadership basically is at play here. Ang problema po, Prof, ay mismong Malacanang, ang Kongreso ay kinikilala po si Senate o Acting Senate President Win Gatchalian dyan po sa Senado. Alam nyo, yun nga rin din nga yung isa, to legitimize yung 12 at alam nyo, yun nga yung sinasabi kong paulit-ulit, yung labanan ng naratibo. Kasi yun ang naratibo nila, pero ang tanong, yung bang naratibo nila ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon? Yun ang mahalaga po dapat natin ditong suriin. Kasi siyempre sasabihin nila na kikilalanin nila yan kasi yung interest nila at the end of the day, pwede natin sabihin nila paulit-ulit na hindi nakikialam ang palasyo and so on and so forth. Pero paano kung hindi makikialam? Lahat ng legislative agenda mo nakaangkla sa Senate Presidency at sa Senado at sa galaw basically ng legislatura. So malabong sabihin na walang pakikialam dyan. Ikalawa, ang punto dito, kung may pagkilala, yun yung naratibong nililegitimize. Kaya kung mapapansin natin, yung IBP nagbigay ng pahayag, which is ang dami ding nagko-contest na ibang mga legal luminaries because iba ang pahayag at pagtingin din ng ibang mga abogado patungkol dito. So, ito yung naratibong piniplay. Basically, pero ang tanong dyan na sana maging critical ang taong bayan at maging critical po tayong lahat. Naaayon ba ito sa batas at naaayon po ba ito sa konstitusyon? Kasi usaping technical ito na kailangan pong iresolba na magbigayan ang dalawang grupo. Kasi technically sa akin po itong pagtingin, as far as we are concerned,
as the interpretation as such, talagang si Senator Alan Peter Cayetano pa rin din po ang tumatayong Senate President kasi 13 at 13 versus doon sa 12. So, yun po. Opo. Opisyal lang ipinadala ng Senate Impeachment Court sa ilalim nga ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung notice of pre-trial conference sa kampo po ni VP Sara at ng House Prosecution na panel. Dapat bang kilalanin ito ng kampo ng pangalawang Pangulo? Yun nga ho yung mahirap at hindi na ako magtataka na baka mamaya magkaroon ng dalawang impeachment proceeding. Impeachment sa bloke ni Win Gatchalian at impeachment sa bloke ni Alan Peter Cayetano. Ako po sa aking pagtingin para hindi lalong gumulo lahat kasi una sa lahat ang dami hong problema. Sana ho respondihan din nila at kinakain yung oras dyan sa kapopolitika dyan sa Senado yung problema ng mga kinaharap ng ating mga kababayan na nasalanta ng lindol na hanggang ngayon nag-aantay ng tulong at sa bagal ng responde ng ating pamahalaan. So, dapat i-resolve ho muna nila yung leadership kasi maaaring hindi natin matanggal yung posibilidad na maaaring magkaroon ng dalawang impeachment in terms of kung sino ba talaga yung kikilalanin hanggat hindi ito nare-resolve na kung sino talaga ang lehitimong leadership. Pangalawa pa, yung mga empleyado ng Senado, nalilito din sino ba yung kanilang susundin, yung iba't ibang mga ahensya. So, mahalaga po na dapat siyang ma-resolve. Opo, sampulan na nga yung Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng dalawang hearing, Prof. Tama po. Tignan niyo ho, kung susuriin natin yung nangyari ng Lunes, ano ang sinasabi ng Blue Ribbon Committee? Hindi siya hearing, meeting. So, ibig sabihin nun, lahat dahil acting si Senator Win Gatchalian, lahat ng basis ng kanyang inappoint dun sa mga committee ay hindi pwedeng mag-assume kasi alam nila, tingin ko pare-pareho na walang na challenge at walang justification yung 12. So, yun lang yun kung talagang malakas ang loob nila at talagang may tinutungtungan silang legal basis, eto tanong ko, bakit acting? At bakit Senate pro tempore? Kasi kung tatayo at nung ginawa nila nung June 3, yung pagtawid dahil mayorya na si Chis Escudero, bakit hindi automatic we-nominate Senator Win Gatchalian as the new Senate President? Bakit pro tempore and then naging acting? Di ibig sabihin doon pa lang, 'di ba? Alam nila sa sarili nila na hindi shock-proof yung tinutungtungan nilang argumento at basihan. Prof, dapat bang magkaroon po sila ng special session? Kayo sang-ayon po doon? Ako po, hindi. Ang una nilang gawin, i-resolve nila muna yung leadership bago magkaroon ng special session. Kasi pag nagpatawag sila ng special session, kaninong special session yan? Special session ng bloke ni Win Gatchalian na kinikilala ng Malacanang? As far as we are concerned, Senate President pa rin din naman si Alan Peter Cayetano. So, sinong bloke ang ipapatawag? So may power struggle mangyayari. Lalo lang lalalim ang problema, mas lalong kawawa yung taong bayan. Wala na silang nagagawang trabaho. At pagsampa at simula niyang impeachment, wala nang magagawang mga legislative agenda yung mga yan. Dahil lahat, kanya-kanyang papugian, kanya-kanyang pagalingan, at kanya-kanyang basically media mileage kung sino ang magaling at sino yung nasa side ng, hindi mo na nga alam kung sino ngayon yung nagsasabi ng totoo o sino talaga yung nagsasabi ng nasa side ng kabutihan. Opo. Sa tingin po ninyo, dapat bang mas tutukan yung flood control anomaly investigation or itong impeachment ng pangalawang Pangulo? Alam niyo, kung kaya hong pagsabay-sabayin, pagsabay-sabayin ho nila. Mahalaga din, mandato naman ho nila talaga yung pag-proceed sa impeachment. Pero hindi din ho natin pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng papanagutin ang mga dapat papanagutin dyan sa flood control issue or flood control scandal na po yan. So para po makross-examine, magkaharapan na sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, tingin ko mahalaga ho na dapat ho pagsabayin ho yan. Mag-exert ho sila ng effort dahil ang dami hong oras at trabaho hong nasayang dahil sa girian ho ng dalawang kampo at hindi ma-resolve ang liderato
ng Senate presidency. Opo. May kinalaman ho ba yung pagpapahigpit ng seguridad dyan po sa Senado sa investigasyon sa flood control anomaly ng paksyon po ng Cayetano Black sa panguna din po ni Senator Marcoleta? Opo. Prof, considering na may mga iba pang mga testigo ang lalabas, sabi nga ni Attorney Levy Baligod, doon sa kanyang mga panayam, nasa 14 at possible pang madagdagan ng 7. Yung mga lalabas at magsasalita laban nga po doon sa mga sangkot nitong anomalya sa flood control. Maging si Senate President Alan Peter Cayetano kasi, duda po doon sa intel na nakuha po ng ilang senador. Sabi mula daw sa NBI at wala raw sa USAA. At hindi lahat ng mga senador ang nakakaalam po doon sa intel po na yan. Ano po masasabi po ninyo? Hindi, yun din ho, no? Hindi na rin din ho natin nga alam kung ano yung katotohanan kasi minsan sinasabi lang ba ito para diversion o tactical tactics para ma-divert yung attention ng mga tao at magkaroon ng pagkiling, i-heightened na naman yung sitwasyon. Sa totoo lang po, hindi nakakatulong. Nakakatulong kasi sobrang politika po just to grab that majority and power basically at play. So, walang tingin ko, ano rin din ho yung basihan, kung NBI ho yung nagsabi, maglabas din ho sila. Of course, for security reasons or for security purposes, if pwede naman ho nating tignan ito ng walang politika na kung talagang may safety, karapatan din ho ng malaman ng bawat senador at hindi lang po yun, ng bawat empleyado ng Senado na mayroong ganyan hong klaseng threat. Kasi hindi lang naman ho usapin dito yung seguridad ng mga senador Usapin din dito yung seguridad ng lahat po din ng mga staff at mga empleyado ho sa Senado. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, papaano ho ba sa tingin po ninyo ito matutugunan o matatapos considering nga ang both camp ay hindi talaga ang magpapatalo pagdating po sa Senate leadership? Ako, tingin ko nasa tama hong pag-uusap. Pangalawa ho, ang pinakamaayos ho dyan na bagay is ano ho yung sinasabi ho ng batas. Ngayon, kung wala ho talagang balak mag-give in sa bawat isa, nararapat po talaga na mag-step in na po ang Korte Suprema. Yun lang po talagang napaka-delicate na issue sapagkat ito po ay realm ng isang branch ng government na independyente at ito po ay political exercise at political in nature. So, naiintindihan din ho natin ang Korte Suprema na very cautious sa pagbibigay at ng desisyon at pag-aaral mabuti kung paano din nila ito tinitignan. Yun lang po sa takbo ng mga sitwasyon, wala ho talagang balak mag-give way. Ang isang bloke ay sinasabing sila talaga, ang isa naman ay existing, ganon. So talagang napakahirap po para po sa takbo ng atin pong bansa ngayon. Prof, magandang umaga si Admar po ito. Makatutulong Good po morning ba po. sa imahe ng administrasyon yung pagpapahayag agad ng Malacanang na yung pagpanig nila sa isang paksyon po sa kabila ng pag-question pa rin po sa legalidad ng kanila pong ginagawa? Kasi though meron ng pag-question dito ng isang guro sa Korte Suprema pero hindi pa alam talaga, no? Inaantay pa kung sino talagang legal dito. Prof. Ay hindi ho nakakatulong. Ang kailangan ho siguro na pagsumikapan ng Malacanang o ng palasyo ay magtrabaho hong mabuti. Mag-responding mabuti doon sa mga kababayan ho nating nasalanta ho ng lindol at ito na naman ho magtatag-ulan. Pag-igtingin, tandaan ho natin, makikita ho natin, napapansin ho natin sa araw-araw, wala ho yung news dun sa nangyari ho dun sa mga kababayan ho natin sa Mindanao Lahat ang unang spin kaagad pag nagpa-press con po sila ay patungkol ho kaagad dun sa liderato nito, nililegitimize ho nila. Mahirap hong mag-legitimize ng isang bagay na wala ho munang una sa lahat basihan o questionable pa po na kailangan ho muna nitong iresolba. Ikalawa, nawawala ho yung yung sitwasyon na kung saan yung appreciation ho natin ng separation of powers. So, yung pagsabi mo na nililegitimize mo siya, it goes without saying na yun ang pagkilala mo na yun ang yung sinusuportahan. And that's
Pag sinabi mong ganun ng postura mo, that's political in nature. Di po ba? So, ano yun? Just because itong bloke na to associated dito, yun ang kinikilala mo. So, ako tingin ko political in nature at hindi siya lalong nakakatulong. Tingin ko dapat nga sa mga press conference, unahin nila at ipakita nila, i-assure nila sa ating taong bayan na unahin nila ano yung pinaggagawa nila o ginagawang responding pangunahin doon sa mga nasalanta ng lindol rather than araw-araw puro banat at saka tira na lang sa politika yung nangyayari, which is napapagod at nakaka-frustrate sa parte po ng taong bayan. Opo. And ito rin po ba ay sumasalamin sa pamumuno? Though, ang sinasabi talaga may separation of powers po talaga. Pantay lang yan sila sa executive, legislative, at dito po sa judiciary. Pero sumasalamin po ba ito sa kabuuan ng panggobyerno natin, itong mga ganito pong resulta ng mga sigalot po, Prof? Masasabi po natin to a certain degree, to a certain extent, opo. Kasi leadership issue siya na yung both chambers hindi umaayon basically dun sa takbo ng mga bagay-bagay kasi power grabbing, power play. Ika nga, yun yung siguro tamang term, no? Yung power play na kung saan dapat po ang nagsiset ng tone, bagamat tama po, may separation of branches at saka checks and balances. The one that would always set the tone will always be the executive, 'di ba? At pagtatrabaho ho basically ng mabuti, 'di ba? Na nakita natin. Siguro balikan lang ho natin nung kapanahunan ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never ho sa akin hong recollection, correct me if I'm wrong or dun ho sa mga tagapakinig, nung nagpalit ho ng liderato sa Kamara at din ho dun sa Senado, hindi ho nakialam kahit na minsan ng ehekutibo. Hinayaan din ho ng palasyo na magkaroon ng win-win solution sa pagitan ni Senator ni former back then House Speaker Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco, which is term sharing. So hinayaan ho ng palasyo yan, hinayaan ho nila yung iresolba dahil tingin ko po yung pagkilala na this is an independent branch of government and therefore they should resolve it by themselves. Opo, maaari din po bang makonsidera ito na side effect din sa negative 15? Kumbaga, ito yung naging isa kabilang sa mga resulta dahil masyadong mababa ang tiwala ng taong bayan sa leader natin ngayon. Ayun din ho, no? So napakalaki nga rin din hong hamon yan dahil napakababa po base sa survey yung trust and confidence rating po ng ating Pangulo, which is negative 15. So sa akin ho, mas makikita hong makakabawi ho kung magtrabaho na lamang po at bawasan na lang ho natin itong pronouncement na hindi ho makakatulong pagtugon na laging halos araw-araw, minuto, laging nakatuon doon sa pinagagagawa ho ng atin mga politiko at mga senador. Mas mahalaga pag-anuhan ho natin, pagtuunan natin ng pansin yung naganap hong mga nangyari ho sa pagtulong sa atin ho mga kababayan sa Mindanao. Pero nakikita nyo po ba itong panibagong galaw po dyan sa Senado na may basbas ng Malacanang? Kasi meron pong mga akusasyon din ang panig ng Cayetano Black na nakikipag-usap sa Malacanang. And nakikita nyo rin po ba na ito'y may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o doon sa controversial na flood control scandal? Oh, well, we could only speculate, no? Pero ito ho yung malaking katanungan. Bakit po din napakalakas din po ng loob ng bagong mayorya o yung bloke ng Gatchalian Black kung syempre po wala po ito rin ding support or backing elsewhere. So I cannot say, or it's just purely speculation kung meron nga kasi speculative siya, pero kung babasahin natin napakalakas ng kanilang loob na kahit hindi alinsunod sa rules at saka
sa konstitusyon ay nagawa nilang i-vacate at kunin na ipahayag na sila ay basically the new majority. Yun yung dapat nating tingnan. And yun, katulad ng sinabi ko kanina, tatlong bagay. All road leads to the 2028 elections, the impeachment of VP Sara, and third, the flood control issue. Opo, at sinasabi nila busy sila ngayon dito po sa Mindanao. Pero after nitong sa issue ng Mindanao, siguro tila natahimik lang. Pero meron pang yung maraming mga issue sa ating bansa ngayon, yung ating ekonomiya. Pero nakita natin, usaping politika pa rin po yung napag-uusapan. Meron pang isang opisyal sa Kamara nagsabi na dapat i-prioritize ang impeachment over doon sa nakawan, malawakang nakawan sa flood control po, Prof. Yun din nga ho yung nakakalungkot, no? Hindi ho matugunan yung dapat na una munang tugunan. Which is yun hong kabuhayan, yung ekonomiya, yung inflation, yung pagtaas ng piso sa dolyar, yung halos linggo-linggo, hindi mo alam kung bababa o tataas yung presyo ng gasolina, trabaho. Ito ho yung dapat na pinagtutuunan ng pansin. Yun nga ho, yun yung pahayag ko nga ho kanina, pagkada press conference, wala hong bagong magandang sinasabi. Ang pinaka-highlight din ho na napipick up palagi yung pronouncement ng banat pagdating ho sa politika. Wala ho tayong naririnig na maganda. At yun ho yung critical dito sa atin ho mga mambabatas. May mga iba ho mga mambabatas lalo na sa Senado na yung bago Mario Yaquez pupunta ho doon sa Mindanao para malaman niya. Hamunin ho natin sila. O yung Kamara, sabi, sweldo nila, ibibigay daw nila. Hamunin din natin yung mga senador. Naipit, ang dami ng trabaho dahil sa hidwaan nilang yan, mahalaga ho na dapat tumulong din sila doon sa atin ho mga kababayan. At anong mga legislative agenda ang pwede hong gawin para maibsan po ang kahirapan at ang lumalalang krisis ng ekonomiya ng atin hong bansa. Prof, si Jade po ulit ito. Sabi po ng Malacanang, sa mata ng Malacanang, sa mata ng ehekutibo, wala pong matatawag na constitutional crisis ngayon. Anong masasabi po ninyo? Kung wala pa naman hong krisis sa ngayon, sa mga susunod na panahon, ano ho yung mangyayari pagdating ho, lalo na kung sino ho yung dapat na sundin at kikilalanin. So, yun ho ang nangyayari ho talaga, kaya ito ho yung pinaka nakakatakot, yung naratibong ipipilit at naratibong balak na maimpluwensyahan yung perception ho ng ating taong bayan. Kaya ngayon ho, lalo na yung mga ating mga kababayan, na panawagan natin na lalong maging critical ho doon sa mga impormasyon ho. At kanino nanggagaling yung mga impormasyon. At check ho natin yung background din ho ng mga taong pinakikinggan natin ng mga impormasyon na ito para po mas maging critical tayo dun sa atin sa mga impormasyon na sinasabi ko sa atin. Huli na lang, Prof, ang sabi doon lang po sa impeachment issue kasi ipinahayag po ni House Leader Prosecutor Jervil Luistro na magagalit po yung mga Pilipino kung i-delay po lalo itong impeachment trial batay po sa mga survey kasi daw super majority po sa mga Pilipino ang nag-aantay sa trial. Anong masasabi po niyo doon? Hindi ko ako makapagkomento kasi hindi ko alam kung anong survey yung sinasabi niya. Pangalawa, ayan naman may kalendaryo may kalendaryo na. Tingin ko itutuloy. Tuloy naman ho yan. Ang katanungan lang ho dyan, humaging handa ho tayo at kung hindi ho ma-resolve yung Senate leadership, baka dalawang impeachment proceedings ang mangyari. Hindi ho confusion taong bayan, lalo ho tayo magkakaproblema ho pagdating ho sa ganyan. Tingin ko hindi ho usapin kung sinong kung sino ang kung matutuloy ho siya. Ang tingin kong dapat ho natin paghandaan at tignan yung posibilidad na dalawang impeachment trial yung mangyari sa dalawang bloke pag hindi na-resolve yung sigalot doon sa issue ng leadership. Alright. Siguro, Prof, yung mensahe po ninyo sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan nating naapektuhan po nitong lindol.
Opo, yun panawagan din ho natin sa atin hong ibang mga kababayan, sa mga ibang pribadong sektor na sana po magpagdasal ho natin yung ating pong mga kababayan na nasalanta ng lindol, kung ano ho yung maaari ho nating maitulong kahit po sa maliit na paraan, matulungan din ho natin sila. Patuloy ho tayong natin ipagdasal, alam ko ho mahirap, pero ipagdasal ho natin yung atin hong mga leader na sana po kung matitirang malasakit at pagmamahal ho sa ating taong bayan at sa kapwa natin Pilipino. Dami ho sa totoo lang na problema, pero puro politika pa rin din ho yung iniintindi natin. At sana po mas lalo ho nating tatagan yung atin hong panalangin sa poong may kapal. Yun lamang po. Prof, maraming salamat po at good morning po sa inyo. Good morning po. Ayun po mga kababayan, si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.